John 8, 3-5, ang walang kamatayang kwentong di maubus-ubusan ang turo sa atin. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Merong malaking conflict dahil merong isang babaeng nahuli sa kanyang akto ng pangangalo niya. Pero may batas si Moses na ang ganitong uri ng gawain ay dapat wakasan sa kamatayan, batuhin hanggang mamatay ang babae at ang lalaki. Kaya lang this time yung babae lang ang dinala na exempt na yung lalaki. Sa paglipas ng panahon, kalahati na lang yung pinaparusahan, yung babae na lang in this very male-dominated society. The religious people take offense at the woman's sin. And the religious people have the law of Moses. They have scripture as stones to throw at the woman to kill her. Kumbaga, ang bato na pwede nilang ipamatay ay verse. Anong verse ang ibinabato nyo sa mga taong sa palagay nyo ay nagkakasala? Mamimili ka, aha, adulteress ka, ito ang bato for adultery, babatuhin kita. Aha, ikaw ay ganito, ikaw ay ganon. Ganyan ang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Jesus. At dahil sasabihin, hindi siya banal, hindi siya sumusunod sa batas, at hindi niya pinapairal ang batas. Lose situation. Kahit anong sagot ni Jesus, yes or no, talo siya. Kaya hindi mabuting pala sagot tayo sa mga tanong na yes or no. Approve po ba kayo sa ganito at ganon? Payag ka ba sa ganito at ganon? Hindi ganun kasimple ang pagsagot ng yes or no. Kasi sa kamay ng mga malisyoso, pwede nilang gamitin ipambato sa'yo agad-agad. So the people were standing on what Moses wrote, which was really the law. Sabi ng isinulat ni Moses na batas, dapat yan ay patayin. Ang sagot ni Jesus, yumuko siya sa lupa na maraming alikabok. At kung si Moses ay then go ahead and throw the first stone at her. Sa kapipilit nila, sagutin mo kami, dapat bang batuhin or not? Sabi ng batas, modified, limited the application of scripture. Dati, basta-basta na lang na kahit sino kukuha ng verse, ibabato. Ngayon, nilagyan ni Jesus ng limitasyon ang paggamit ng verses na ito. Qualified ka lang bumato kung candidate ka na hindi mabato dahil perfect ka. Biglang naiba ang pagbasa at ang pag-a-apply ng verses. Nandun pa rin yung verses. Pero sino ang makapag-a-apply? Sino ang makapangangahas na i-apply ito? And therefore, Jesus fulfilled the law by changing it, by disempowering it. Akala nung iba, nung sinabi ni Jesus that I came to fulfill the law, as is, where is, kung ano yung sabi ng mga batuhan na yun din ang ipapait. Akala nung iba, nung sinabi ni Jesus that I came to fulfill the law, as is, where is, kung ano yung sabi ng mga batuhan na yun din ang ipapa-implement niya. Pero nakita niyo kung paano niya in-implement. Ang totoo, hindi niya ipinapa-implement. Not by changing the law literally, but by changing the rules as who could implement those laws. Not by changing the law literally, but by changing the rules as who could implement those laws. And nobody could. It's as good as defanging the law. Para na rin yung binura at tinanggal kasi wala naman palang pwedeng mag-implement noon. Matthew 5:17 and 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. And this is right. At kung tinutukoy man niya yung law na nag-e-exist sa kanyang panahon, he referred only to the fulfillment of it partially, because most of it he rejected. Malaki ang hidwaan ng mga Pharisees and teachers of the law at ni Jesus. At ang hidwaan nila ay naguugat
sa interpretation or application of the law. So, either iba ang law na dinala ni Jesus mula sa langit dahil hindi happy ang Ama sa umiiral na law na naging dahilan para maging malupit ang mga tao at binaluktot nila yung law, or palan niya galing sa langit para ituwid ang mga baluktot na laws na wala namang idinudulot sa tao kundi kalupitan at pananakal ng kapwa. The main conflict between the Pharisees and Jesus is that the law and the Pharisees imposed on the people were different from the commands of God that Jesus had and knew them. The Pharisees and Jesus subscribed to a different sets of laws, or at best, to different interpretations of the. You do not know how to correctly interpret the. You do not know how to correctly interpret the scriptures that you have in your hands. In any case, the religious leaders were wrong. If Jesus was referring to another scripture, which he calls the scriptures, then he is saying that the scriptures of the Pharisees promote is not the real one. At yun ang sinabi niya, you are promoting the traditions of men, rules made by men, and you kill or die for it. You do not. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Nagtatalo-talo yung mga Hudyong naging Kristiyano na dapat magpatuloy ang mga Gentile na naging Kristiyano, ang tatandaan nila, kailangan maging Hudyo muna sila. Kailangan observe ng mga Gentile yung dietary laws, traditions, feast, festivals ng Israel, naging Christian na nga sila, hindi naman sila Hudyo. Sabi nitong Acts 15, teaching of Jesus is rest from enslaving religiosity. Rest from the oppression of the Pharisees and religion. Sabi niya, sa akin kayo pumunta, makakasumpong kayo ng kapahingahan, pinapagod lang kayo ng inyong mga religious leaders, pinapahirapan, at buong buhay kayong sumusunod. Minsan kayong magkamali, babatuhin kayo ng verses hanggang mamatay kayo. Ano ang napapala nyo sa relihiyon na yan? Ano ang napapala mo sa pag-anib ng isang relihiyon na matapos ka maglingkod ng maglingkod, minsan ka nagkamali, ititiwalag ka, papatayin ka, pag-uusapan ka, dudurugin ka. Sabi ni Jesus, come to me, not to them. I'm going to give you rest. Awang-awa na ang Ama sa inyo sa langit, kaya ipinadala ako para ituwid ang baluktot, itama ang mali, liwanagan ng madilim, at bigyan ng pahinga ang napapagod. At kayo yon, mga Israelita, pagod na kayo, hindi pa rin kayo sapat. Pagkatapos yung mga hindi Israelita na Jew, pipilitin pa nila na maging Jew. Di naulit lang uli yung cycle ng pahirap. The woman was judged as having broken the law. What does Jesus do? Ang daling kumampi doon sa mob, kinuyog ng buong bayan yung babae. Walang kalaban-laban, mag-isa lang. Lahat bumabato sa kanya. Madali kay Jesus, kung gusto niya maging popular, dumali ang buhay niya, kumampi na lang siya sa crowd. Wala naman siyang mapapala, nakakambihan yung babae, hindi naman mayaman, hindi naman malakas. Walang magagawa para sa kanya. Pinagtutulong-tulungan ng lahat, binabato ng verses. But Jesus makes everyone examine if they have not broken the same or some other law. Kaya halos na lang sinabi ni Jesus, yung walang kasalanan ng bumato, ibig sabihin, suriin yung mga sarili nyo. Kasi kung may kasalanan kayo, meron din kayo nabe-break sa mga verses nyo. At ibabato yun sa inyo. So magdahan-dahan kayo ng pambabato dahil sa isang batong ipupukol nyo, napakaraming maipupukol sa inyo ng iba. Perfect ba kayo para mambato? James 2:10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. So kung aasa ka sa kabanalan mo, sa pagsunod mo sa mga batas, kahit sundin mo 99, but you break one, you are still condemned. Di ba nakakapagod yun? Kailangan mo laging perfect. In the Jewish system,
under the law, it was impossible to be acceptable to God. Kaya nilutas yun ng langit, ipinadala si Jesus. Ligaw na ligaw ang Israel. Turo ng turo, relihiyon ng relihiyon, pero ni isa sa kanila walang papasa. Because if you break one of the laws, you break all. So how can you be perfect all the time? Ni isa sa kanila walang papasa. Because if you break one of the laws, you break all. So how can you be perfect all the time? That is the danger of modern Judaization na umuuso rin ngayon. Walang naglakas loob bumato, kahit ang linaw ng batas naman bato, kasi naglagay si Lord ng bagong requirement. Perfect lang ang pwedeng mag-implement ng batas. In effect, binaliwala na yung batas na yon kasi walang perfect. It was a very wise way to answer a question of people who wanted to entrap him. The real spirit and essence of the law is love. If the reading is not loving, it is not consistent with the original spirit and intention of the law and the commandment, because Jesus said all the laws and the commandments are premised on this: love God and love others. And to even clarify, crystallize this all-important teaching, Jesus emphasized John 13:34 to 35. A new command I give you. New, ha? Hindi old. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, meaning si Jesus hindi namili ng mamahalin, kahit sino minahal. As I have loved you, so you must love. As I have loved you, meaning si Jesus hindi namili ng mamahalin, kahit sino minahal. As I have loved you, so you must love one another. Sino minahal? As I have loved you, so you must love one. Love. Old commandments that are not loving in their application are superseded, replaced by Jesus' new law, new command. Pero lahat ng dating commandment at kautusan na maibigin pa rin, hindi sumasalungat sa doktrina ng pag-ibig ni Jesus, effective pa rin. Ang hindi na lang effective ay yung sumasalungat sa pagiging maibigin. Tulad ng pambabato ng kapwa na nagkakasala. Kasi kung effective yun, dapat ipinabato ni Jesus yung babae. But the mere fact na hindi niya ipinabato, ibig sabihin, hindi na dapat ginagawa ang ganong mga bagay. Does Jesus have the right and the power to do this? To change the interpretation of the law or to give His interpretation? And to us, that is the right interpretation? May karapatan ba siyang gawin yun? Jesus is the only true and complete revelation of God's truth and kindness. The law was not. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us, referring to Jesus. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, not from the law, not from Moses, not from everybody, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Sabi, itong word na ito, itong salita, naging tao, kaisa-isang anak ng Diyos. At sa pamamagitan niya, nakita, nalaman natin ang buong-buong kabutihan at buong-buong katotohanan ng Ama sa Langit bumaba sa atin. Therefore, bago bumaba si Jesus, hindi buo ang katotohanan, hindi buo ang kabutihan ng Diyos na nare-reveal, kaya kinailangan siyang ipadala. Kasi kung buo na yun nun, nagsayang naman siya ng pagod, ginawa pa niya yung nagawa na pala, sinabi pa niya yung nasabi na pala, di inulit lang niya, itinuwid ang liko, itinama ang mali, niliwanagan ng madilim, kaya si Jesus nagbayad ng sarili niyang buhay para gawin yon. May karapatan ba siya na bigla na lang ganunin ang interpretation of the law na 1,000 taon na ini-implement ng Israel? All that can and should be known about God and from God is revealed through Jesus. Walang iba.
Huwag kayong malito kung sinong dapat sundin. Colossians 2:9, God lives fully in Christ. Sabi ng ibang versions, in Him the fullness of the deity lived in bodily form. Philippians 2:9-10, then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. So at the name of Jesus, every knee will bow down, and those in heaven, on earth, and under the earth. Dahil tama ang pagtuturo ni Jesus, itinama niya ang mali, siya lang ang naging matapat sa Ama sa pagtuturo ng talagang pinakatama, binigyan siya ng Ama ng pangalang higit at mataas kanino mang pangalan. Na sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. It means, sa teachings ni Jesus, luluhod ang lahat ng ibang teachings. Sa verses ni Jesus, luluhod ang lahat ng ibang verses. Ang style ni Jesus ang dapat manaig, makapangyari at maghari, dahil siya lang ang binigyan ng Ama ng pangalang higit at mataas kanino mang pangalan. The teachings and command of Jesus are above all other teachings given before and after His earthly ministry. Lahat ng katuroan bago siya dumating, nakasalungat ng katuroan niya ay mabuting itago na lang sa files. At lahat ng katuroan na pinauso matapos siyang bumalik sa langit, pero kasalungat ng kanyang pagtuturo ay di dapat pakinggan. Maraming katuroan na bago dumating si Jesus ay uso na, baligtad pala, pero matapos si Jesus bumalik sa langit, marami pa uling nagpauso ng kung ano-ano na naman, umimbento na naman ng bagong Judaism, nagdagdag na naman ng mga batas, lalo ang mga Christian congregations na umuso at nagpauso ng karami-raming ibang doktrina na di naman turo ni Jesus kasi hindi loving ang application. Tapos meron silang sikmura na sabihin na sila ay Kristiyano. All teaching, invento na naman ng bagong Judaism, nagdagdag na naman ng mga batas, lalo ang mga Christian congregations na umuso at nagpauso ng karami-raming ibang doktrina na di naman turo ni Jesus kasi hindi loving ang application. Tapos meron silang sikmura na sabihin na sila ay Kristiyano. All teachings before and after Jesus must be measured according to the teachings of Jesus. Jesus is the real measure of all things. At maraming teachings ang Christian Church na hindi makakristo. Suriin. Kasi sa karaang 2,000 taon, ang dami ng inimbentong doktrina ng mga sekta. Marami doon kabaligtaran pa ng pagtuturo ni Jesus ng pag-ibig. All laws and commands, all teachings given before and after Jesus' earthly ministry must be filtered through Jesus' teachings and commands on love. Si Jesus ngayon ay nagiging parang salaan or embudo. Sari-sari ang mga teachings, ihagis nyo sa loob ng kanyang embudo dahil ang korte ng kanyang embudo, puso, pag-ibig. Yun lang korteng puso, yun lang maibigin ang dapat lumampas at sundin sa buhay natin. So kung may nadidinig kayong teaching, kung ano-ano mga verses, kung ano-ano mga katuroan, pag sinala nyo kay Jesus, lalampas ba? Pag hindi, itago nyo na lang as antique. Ilagay sa museum, hindi na dapat i-implement kasi sinabi na niya ang kanyang new command, which is love. Aanin mo pa yung old kung may new. Ba't pa siya nagbigay ng new kung papairalin din pala yung old? Jesus is the measure of all things. Kailan maiintindihan ng mga Kristiyano na dapat kay Kristo sila sumunod? At sa mga nagsasalungatan, nagbabangga ang mga katuruan at mga verses, kahit sa loob mismo ng Biblia, nag-aaway-away yung mga disciples, dapat alam nyo kung kanino kayo susunod. Kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang nagliligtas sa atin. Sino pa ang dapat sundin? Nakakalito ba yun? Whatever does not pass the Jesus filter should be treated as obsolete. Huwag nyo nang ungkat-ungkatin ang mga Leviticus na hindi lalampas sa salaan ni Jesus. Huwag nyo nang buhay-buhayin at gunitain yung mga pambabato dahil si Jesus hindi nagpabato. Huwag na nating buhayin yung old nature nating magagalitin, self-righteous and judgmental kasi si Jesus hindi ganon. Yun naman ay kung gusto nyo maging tunay na Kristiyano o maging modern-day Pharisee. You can still choose.
Jesus came to fulfill, interpret, and apply the law. And his interpretation and application is love and loving. Maraming mga conservative na mga preacher, nililibak-libak yung teaching ng love. Ang tingin nila sa nagtuturo ng love, hippie o junkie o kulto. Pagka ganon, di hippie or junkie si Jesus. Kasi siya ang nag-originate ng teaching of love. Balik sa kwento, John 8:10-11. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." Sabi niya, "Well, may umusig ba sa'yo?" "Wala po." "Hindi sin anymore." Sabi niya, "Well, may umusig ba sa'yo?" "Wala po." "Hindi rin kita usigin. Ako, hawak ko lahat ang verses kasi ako anak ng Diyos. At wala akong binrek kahit isa dyan. Kayang-kaya kong ipukul sa'yo to. Ako lang ang qualified mambato. Pero di kita babatuhin." Alam niyo ibig sabihin niyan, mga kapatid? Kung si Jesus hindi nambato, ang kapal niyo naman pag nambato kayo ng iba. Hindi naman kayo Jesus. Hindi nambato, ang kapal niyo naman pag nambato kayo ng iba. Hindi naman kayo si Jesus. Hindi naman kayo perfect. Hindi kayo ang anak ng Diyos na isinugo dito. Siya hindi nambato. He had all the right to do that. He did not. Tayo pa. Dapat tayong lumagay sa lugar. Jesus did not accuse or judge or stone the woman. Who among us, also sinners, could stone a fellow sinner? Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:1-2, don't condemn others, and God won't condemn you. Don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Sabi niya, judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and the measure you give is the measure you get. Sige, maghigpit ka sa iba, hihigpitan ka rin ng Diyos. Mang-usig ka, uusigin ka rin. Mambato ka, babatuhin ka rin. Jesus and truth sets free from the law. Jesus and truth sets free from Judaism. Kaya hindi siya natanggap ng mga Hudyo at pinatay siya. Kasi pag si Jesus ang pinakinggan mo, hindi ka na magiging Hudyo ever again. Tapos yung iba ngayong Kristiyano na, gusto pang manghudyo uli. Jesus reads Isaiah and applies it to himself. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me. Isaiah to, prophecy, at binasa ni Jesus at sinabi niya, ako ang tinutukoy dito. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Ano yung poor? Those who are oppressed by religion, hindi yung economically poor na walang pera. Those who are spiritually poor because they're oppressed by religion. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Hindi ito yung mga nakakulong dahil meron silang crime and they were convicted. These are prisoners of religion. And recovery of sight to the blind, the religious and spiritually blind, to set the oppressed free. Ulitin natin, napakagandang proclamation ni Jesus tungkol sa kanyang sarili na nauna na si Isaiah. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Matapos basahin niya ni Jesus, sabi niya doon sa mga nakikinig, ngayong araw na ito, natupad ang prophecy, ako yun. Alam niyo yung ginawa ng mga tao doon? Kinaladkad siya sa palabas ng synagogue, binugbog siya at ihuhulog siya sa bangin. Papatayin siya. Kasi ang mga taong ito'y pinalaki na sanay-sanay na pumatay dahil sa verse. Ayaw nila ng application ni Jesus sa verse, kaya papatayin nila kahit si Jesus. John 8:36, if the Son sets you free,
you will be free indeed. Free not to do sin, but free from the punishment of sin when you believe in Jesus, and free from the stones of the Pharisees. Freedom. Kaya yung mga Galatians na hindi naman Hudyo, mga Gentile, naging Christian, pagtalikod ni Paul, pinuntahan ang mga Hudyong Kristiyano at sinabi, kailangan magpaka-Hudyo kayo, magpa-circumcise kayo, kailangan ganito, bla 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 bla. At marami sa kanila nahikayat. Galit na galit si Paul sa Kristiyanong nagpapaka-Hudyo. Galatians 3, 1-7 and 10-13, you stupid Galatians, how are you given God's Spirit? Was it by obeying the law of Moses? Or by hearing about Christ and having faith in Him? How can you be so stupid? Does God bless you because you obey the law of Moses? Or because you have heard about Christ and have faith in Him? The scriptures say that God accepted Abraham because Abraham had faith. And may I add, not because of his ethnicity, because he had faith. And so you should understand that everyone who has faith is a child of Abraham. Sabi niya, napakahahangal ninyo. At sabi ng bagong Tagalog version, napakatatangan nyo. Tinuruan ko na kayo kung paano maliligtas, maniwala kay Jesus. Meron lang pumunta dito, mga Hudyo, tinuto kayo, nagpaka-Hudyo-Hudyo kayo uli. Bakit? Kaya ba kayo na-bless dahil Hudyo kayo o dahil naniwala kayo sa kabaitan ni Jesus na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan sa Hudyo at sa hindi Hudyo? Sabi niya, mga stupid nyo. Ang linaw-linaw ng turo ko. At idinagdag pa ni Jesus, ni Paul, if anyone comes to you, even if he's an angel, and teaches a gospel other than what I taught you, let them be eternally condemned. Hindi nyo kailangan maging Hudyo, kailangan nyo maniwala kay Jesus. Dahil sa pagiging Hudyo, hindi kayo maliligtas. Sila nga hindi ligtas, dahil wala sa kanila makaka-perfect sa law. In-exempt na kayo ni Jesus. Ngayon, babalik pa kayo sa law? At sabi niya, si Abraham, kaya siya tinanggap ng Diyos na maging anak, hindi dahil sa lahi niya, kundi dahil siya may pananampalataya. At sino man sa daigdig sa anumang panahon na may pananampalataya, magiging parang anak ni Abraham. Hindi ethnicity, kundi faith. Verse 10, anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. Kasi niya, kung gusto niyong pumapel sa Diyos, sa pamamagitan ng pagiging legally holy, pagsunod sa mga yan, para na kayong tumanggap ng sumpa dahil hindi kayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil isa lang na hindi niya masunod, curse na kayo. Verse 11, no one can please God by obeying the law. The scriptures also say the people God accepts because of their faith, not because of their ethnicity or because of their legal holiness, will live. Christ rescued us from the law's curse. Mantakin ninyo na namatay si Jesus para iligtas sa mga tao, exempt sila doon sa laws na yon, tapos ikaw kusang babalik sa mga law, kaya galit na galit itong si Paul. Kahit Kristiyano ka na, meron ka pa rin hindi masusunod na batas, mamisa-misan, maliligaw ka, magkakamali ka, pero hindi dapat magbatuhan. Ang dapat gawin, dahil pare-pareho lang naman tayong tumatayo sa pag-ibig ni Jesus, naligtas dahil pinatawad, sabi sa Colossians 3:13, put up with each other and forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Dahil lahat tayo tumitindig lang dahil sa patawad ng Diyos at sa kanyang kabaitan, pag may kapatid tayo nagkukulang, nadadapa, nagkakamali, huwag magbatuhan. Kasi ikaw tatamaan din. Magpatawad kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa, magtulungan kayo tulad ng ginawa ni Jesus sa inyo. When people sin, they sin against God. When God forgives and accepts people, who are we, fellow recipients of grace, to reject and not forgive people? Kaya sabi ni Paul sa Romans 2:3, do you really think God won't punish you when you behave exactly like the people is to reject and not forgive people? Kaya sabi ni Paul sa Romans 2:3, do you really think God won't punish you when you behave exactly like the people you accuse? Sa palagay niyo ba, hindi kayo parurusahan ng Diyos kung nagpaparusa rin kayo sa iba?
Sabi ni Jesus sa Matthew 7:1-3, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. You can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. So mga Kristiyano, stone pa more? Tanungin nyo nga katabi nyo, stone pa more? Halika, may mga bato dyan sa labas. Nakita ba niyo mga dumating dyan na may mga bato sa labas? Paglabas nyo, tingnan nyo. Kasi huli ko na naisipan palagi ng bato. Batong may mga verses. Isipin nyo mga kapatid, sino ang mga kaibigan at kamag-anak nyo pinagbababato nyo ng verses? Sa palagay nyo, madadala nyo sa Panginoon? Sino naman ang lalapit sa nambabato? Siyempre, lalayuan kayo. At pag nambato kayo, mababato rin kayo. Kung hindi kayo batuhin ng tao, Diyos ang babato sa inyo. Because if you are hard on others, God will be hard on you. Kaya sundin natin yung matandang kasabihan sa kalsada. Pag may nagkakasala, mind your own business, scratch your own galis. Huwag niyong panghimasukan ang pagkukulang ng iba. Diyos ang bahala sa ating lahat. So mga kapatid, stone no more. Tumigil tayo ng kababato dahil tayo ang unang kandidatong mabato. God bless you all and be like Jesus.